Hello guys, welcome po sa channel ko So, ngayon i-share ko po sa inyo kung paano ho tayo mag-file ng 1701 sa BIR Annual Income Tax Return o ITR So, kahapon kasi nag-file ako. So nakahabol naman. So April 15 po 'yon. Ngayon April 14 kahapon, ngayon April 15. So yung hindi nakapag-file kanina, so malamang may penalty na ho. Kaya bigyan ho kayo ng guide, lalo na dun sa mga baguhan ho, kasi kailangan po natin mag-file taon-taon So mahirap po ang pag-fill up kung baguhan ho kayo. Medyo marami ho kasi So ngayon yun yung po natin kung na penalty na ho kayo, kung anong dapat natin gawin So umpisaan na ho natin May isang video kasi ako kung paano mag-fill up. So ngayon medyo bilisan lang ho natin. So ito, dito po tayo sa number 1 para po dun sa mga baguhan, kailangan ho natin ito, no? So dito ho sa number 1, kung anong year natin ang ipa-file natin So kung na penalty na ho kayo 2020, nung 2020, so 2020 ilagay natin kung anong ipa-file natin, 2019 o 2020 2020 yung file ko. So dito, pagdating dito sa number 2, amended return so naglagay ako dito Sano X po ang ilagay natin. Bawal po ang check X po ang ilagay natin. So dito na ho tayo sa may part 1 background information tax profile. So number 4 yung T number natin. Lagay ho natin yung T number. Tapos dito sa unahan niya RDO code. So ako 21B, so ilagay ko dito 21B So dito na po tayo sa number 6 po. Taxpayer type, so single proprietor lang po ako. So lagyan lang po natin ng X kung katulad o kayo sa akin So dito na po tayo sa number 7 alphanumeric tax code So ang nilagay ko sa akin dito 11012 business income graduated IT rates So lagyan lang natin ng X. Ganun lang po So dito na ho tayo sa number 8 taxpayer's name So pangalan ho ng may-ari ng negosyo, hindi yung pangalan ng negosyo, pangalan ng may-ari nakalagay ito last name, so apelyido, pangalan, tapos middle name. Sa number 9 po, registered address, kung saan po nakarehistro sa yung address nyo po. So dito po tayo. Dito na ho tayo sa number 10. Dito birth, so lagay lang po natin kung kailan tayo pinanganak buwan, araw, tapos yung taon. So sa number 11 po, email address. Kailangan po nating maglagay ng email address po dito. Kung wala ho kayong email address, gagawa na po kayo kasi kailangan po yan. So dito na po tayo sa number 12. So lagyan natin dyan Filipino So dito na tayo sa number 15, contact number. So contact number, cellphone number natin o may telephone number po kayo. So ilagay ho natin. Tapos dito, civil status, married po ako. So lagyan ko lang ng X dyan. Married siya. Tapos dito na ho tayo sa 19. So wala na ho akong nilalagay sa 19. Wala na ho. Sa 21 naman, graduated rates, ini-X ko ito, graduated rates. Yan. Tapos ito, itemized deduction, ini-X lang din, kung halos pare-pareho. Kasi percentage yung sa akin. Percentage. So, dito na tayo sa part 2, ang gagawin ho natin dito, ipaliwanag ko yung sa akin kasi. Sa akin kasi, mas mataas ang expenses kaysa doon sa income ko. Kasi siyempre bago yung negosyo, mag-ipon ka ng gamit.
para dadami. So, mas malaki ang expenses kaysa doon sa income. Hindi pa naman siya ganun kalakas. So, ang nilagay ko dito, 0 lang siya. 0 po dito. Sa 23, ganun din po, 0 lang din po. Sa number 24, 0 lang din po. Kung pare-parehas tayo nang nangyari sa negosyo natin, malamang ganito rin po sa inyo. Tapos dito po sa number 25 po, sa number 25, list portions, allowed second installment and be paid. So, 0 lang din po siya. Ilagay natin. So, dito na ho tayo sa 26 amount. So, 0 lang din po siya. 0 lang din po. So, dito po tayo sa add na itong interest po. So, wala naman, no? Kaya 0 na lang. 0 din po, no? 0 ang ilagay dito. Ganun lang po siya. So, dito sa surcharge, 0 lang din po. Ilalagay po natin dyan. Dito po sa compromise, ito na po yung magkano ang penalty. Kasi ang penalty kasi niyan, 1,000 po. Yun po yung penalty niyan, 1,000. So, ilagay ho natin compromise, 1,000 ho rito. Lagyan ho natin. Yan. Bawal ho maglagay ng sintavo. Okay. Bawal ho tayo maglagay. So, may nakalagay naman ho dito. Pag 49, i-up list drop to 50 or more round. So, taasan lang ho natin. So, dito sa compromise, so ito na yung 1,000. Ito na yung penalty. Ito na ho yung napipinalty natin. So, pagdating ho dito sa 30, pagdating ho natin sa 30, dito sa susunod, dito po sa total penalty, so 1,000 din penalty natin, total. Yun lang naman yung natin. So, dito na po tayo sa 31, overpayment, payable po siya, no? Overpayment. So, ang ilagay ho natin dyan, 1,000 din yung penalty natin. Ganyan. Napipinalty tayo kasi hindi tayo nakahabol ng April 15. Yan, ganyan lang po ang mangyari. Tapos 32 po dito. 32 dito sa aggregate amount payable overpayment. Maglagay ho tayo ng 1,000 din. Pero dito na ho natin ilagay. Dito na po tayo. Dito tayo maglagay ng 1,000. Ganyan lang po ang pag-filled up po ng 1701. Kung kahawig ko kayo dun sa nangyari sa akin ang negosyo. So, dito, pinaka-importante yung printin din natin, kumpleto, tapos pirmahan natin sa taas. Kailangan dito, totoo po tayo rito kasi may kulong ho ito. Meron po dito, pwede natin basahin. Ito may kulong ho yan. Kaya kailangan ho natin yan. So, printin natin. So, pagdating ho sa likod, iangat nyo lang ito, meron ho tayo rito sa likod. Ganyan po. So, hindi naman tayo, yung asawa natin, wala naman. So, wala na ho tayong pipilapan dito. Kung katulad ho kayo sa akin. Dito na ho kayo mag-umpisa sa sales. Dito na ho tayo mag-umpisa sa number 8, Dito na ho tayo kasi graduated income tax rates. So, dito, ang nangyari kasi sa akin, ito yung income ko, sa buong taon. So, ito yung income ko sa buong taon.
ilagay ho natin dito sa number 8, dito ho natin ilalagay. So, kung magkano yung kita mo buong taon, income mo, so ilagay mo lang dito. Sa yan sa number 8 po siya. Ilagay ho natin ito. Sa number 9 po, wala naman ho. Wala tayong ilalagay dyan. Sa number 10 naman po, net sales revenue. So, ang kita mo, ganun din. Ilalagay mo. No? Ilalagay natin. Dito sa list cost naman, sa number 11, so wala na ho tayong ilalagay dyan. Dito na ho tayo sa number 12. Gross income. Yan, gross income. Ang ilalagay rin ho natin yung income natin ng buong taon. Parehas lang po siya. Tapos ngayon sa number 13 na po tayo, ordinary allowable. Ito na ho yung expenses. Lahat, sahod, mga kuryente, tubig, mga ganun yung mga gastusin natin, no? Mga nagsusupply sa atin na binabayaran ho natin. Ito na po lahat. Dito ho natin ilalagay. So, malayo ho ang diferensya. Ito yung income ko buong taon, ito yung ginastos ko. So, para malaman natin, susulat ho natin. Tapos dito sa 14 po, wala na ho tayong ilalagay dyan, katulad ho kayo sa negosyo kung ano nangyari. So, dito po tayo sa 15, allowance, wala na rin po. Wala na rin po tayong ilalagay. So, dito ho sa 16, total itemized deduction. So, sa ho yan, nasa number 16, ganun din po kung magkano yung expenses mo. Sa number 16 po yan. So, dito po sa 17, optional standard deduction. So, wala na ho tayong ilalagay dyan. Ang gagawin nyo ho rito, ima-minus nyo po siya. So, ito yung expenses mo, ito yung income mo buong taon, ima-minus natin. So, ima-minus natin siya. So, ganyan ang mangyayari. So, ang resulta ho, dito ho tayo. Sa number 18. Sa 18 ho natin, number 18, net income loss. Dito ho natin ilagay yung total dito po. I-minus mo ito, yung total dito ho natin ilagay sa number 18, net income loss. Yan. Dito ho natin ilagay. Tapos sa number 19, wala na ho tayong ilalagay dyan. Sa number 20, wala na rin po tayong ilalagay dyan. Sa 21, wala na rin po. Sa 22, wala na rin. Sa 23, wala na rin. So, dito na ho tayo maglagay sa 24. Total taxable income. Kung kahawig ko kayo nang nangyari sa akin ang negosyo sa percentage. Ito na ho. Ilagay na rin ho natin dito. Dito siya. Sa number 24 po yan. Ang total ho, ito yun. Lagyan lang ho natin ng close parenthesis. Siya po yan. Siya yung result ng dito. Lagyan natin ho yan. Ganyanan po natin. So, ito yung ito po natin ilagay. Ito yung total dito. Minus lang po natin itong dalawa. So, pagkatapos niyan lahat mapilapan, so, ang gagawin ho natin, kasi na-penalty ho kayo, kailangan ng tatak ng BIR, kasi hindi tatanggapin ng land bank. Kung ipasa mo ito, kung meron kayong 1701, didiretso ho kayo sa land bank, hindi ho nila tatanggapin hanggat wala itong computation din ng BIR. At i-receive ho nila yan, tatatakan ho nila. Ito ho yung tatatakan nila. So, ang nangyari, mataas ang expenses dun sa income. Ang mangyayari, wala ho tayong babayaran sa BIR. Wala tayong babayaran sa BIR. Katulad nung sa akin, mataas ang expenses, mababa ang income, so wala ho akong binabayaran.
Buko dun sa penalty na 1,000. So kung wala kayong penalty sa 1,000, wala kayong penalty 2020, nakahabol kayo ng April 15. So wala kayong babayaran pero may voluntary. So ang minimum nila 100. So ilagay nyo lang dito 100. So mali. Doon pala yung sa resibo. Sorry. So wala tayong ilalagay. Wala tayong ilalagay. Ito lang yun kasi dito lang yung penalty natin. Wala na tayong babayaran. Kasi kung meron tayong ilagay natin dito. Kung kumikita man tayo, dito po tayo sa number 22. Tax due kung magkano yung So, ganyan ang mangyayari. Hindi tanggapin ng bangko hanggat wala itong tatak na ito. Tapos may pirma sila dyan. Ganyan po ang mangyayari. So, may guide na ho kayo para hindi na kayo mahirapan. So, pagkatapos nyo yan, ma-fill up. So, punta na kayo ng land bank. O kung meron naman kayong ganito na rin. So, fill up nyo rin kayo. So, cash ako nagbabayad. So, cash dito lang. Tapos, pagdating dito, yung account ng BIR. So, ilagay ho natin dito. Ilagay ho natin dyan. Tapos dito, kain ko 000 na naman yung ilagay ko dyan. Tapos dito sa cash ang ilagay ho natin kung cash ho kayo. Tapos dito, form type. 1701 yung pinafile natin. Lagay natin 1701. So, dito na ho tayo. Dito na po tayo sa revenue receipt, sa RDO natin, yung kung anong RDO kayo. So, sa akin, 21B. So, 21B nilalagay ko dyan. So, wala na ho tayong ilalagay dyan. Dito na ho tayo. Kung anong pinafile mo, kung anong taon, 2020. So, ilagay natin 2020. So, ang nangyayari ho, dahil nga, wala naman tayong income, So, ang gagawin ho natin, dito na tayo sa total payment po, dito, isulatan ho natin dito. So, yung na penalty, so, 1,000, yun lang pong ilalagay natin. 1,000. Yun na po yung babayaran nyo sa land bank. Yun po yung babayaran. Kung hindi naman kayo penalty, tapos mas mataas yung expenses nyo, mas mababa yung income, voluntary ang babayaran mo. Nasa iyo. Ang minimum nila kasi 100. So, maglagay ka lang 100. Yan lang po yung babayaran nyo. So, nangyari sa akin, paso yung 2019, okay naman yung 2020 ko. So, 1-1 lahat. Pero magkaibang resibo ho yun. Ang gagawin natin. So, okay na ho tayo dyan. Tapos, isang paalala po. Ang bangko ho dito, ang land bank ho, hindi siya tumatanggap ng isa lang. Kailangan ho 3 kopya ang gagawin mo rito. 3 ho. Ipasirox nyo ng 3. Kung meron kayo, kung marami naman kayong form ng ganito, so mag-fill up kayo ng 3. Kailang isa lang yung may tatak Kailangan ipasirox nyo lang ho. Kasi ang gagawin ho nila, bakit 3? Sa'yo yung isang kopya, sa bangko ang isa, so sa BIR ang isa. Kaya gagawin nila 3 para hindi na ho kayo pabalik-balik. Kasi kung nakapila tayo sa bangko, mahaba ang pila. Tapos pagdating natin dun sa teller, so kailangan pa pala. So ang mangyayari, ho kayo, maabala ho kayo. Kaya paalala ko lang, kailangan ho yun ng 3 kopya po nitong 1701 para hindi na ho kayo maaberya. Katulad ko, 2019 at saka 2020 final ko, 3 2019, 3 2020. So, wala nang problema. Kaya, okay na ho tayo. So, yun lang po. Sana nakakatulong ho ito. Malaki dun sa mga baguhan. Yung mga nagninegosyo, bago pa lang nagninegosyo. So, malaking guide ho nito. Kasi kung ipaliwanag nyo lang na walang actual na fill up, mahirap ho.
manganga pa ho talaga tayo. Kaya ginawa ko itong video na to na sana makatulong na i-share ko po yung tamang pag-feed up po ano. So maraming salamat po. Abangan na lang ho natin yung susunod na video natin kasi kung paano naman ho tayo magbayad ng quarterly sa bangko, sa land bank. Yun ang susunod natin gagawin. At kung anong gagawin din natin pag na penalty ho tayo doon pag lumagpas na kasi may binibigay ho silang time natin kung ano ho tayo quarterly. So gagawa din ho ako ng video. Kaya so kung gusto nyo mapapanood yung sunod na video, kung gusto nyo matutunan ho, so mag-subscribe lang po kayo tapos click na lang ho natin yung notification bell para ma-update ho kayo dun sa bagong video po natin Maraming salamat po. God bless po.